Ito ang reading mo, Libra, for the whole year, next year. First quarter, second quarter, third quarter, and last, fourth quarter. At the bottom of the deck, the Magician. I feel like yung nasisense ko na energy mo dito, gagawin mo lahat ng makakaya mo para maabot yung pangarap mo. Hindi ka bibitaw. Gagawin mo yung paraan na alam mo para dun sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo at matupad yung mga dreams mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na andun yung gusto mong magkaroon ng security yung financial mo. Iniisip mong mag-ipon, iniisip mo na makuha yung stability sa financial. Some of you, may tao or sitwasyon na hindi mo pa rin makalimutan dun sa past mo. Nakikita ko na andun yung iniisip mo lagi yung mga bagay na gusto mong gawin. May mga desisyon ka na kailangan na harapin, ayusin. Pero kailangan ng masusing pag-aaral doon. Yung tamang pagdedesisyon na alam mong yun yung hindi mo pagsisisihan. Iyon yung tama para sa'yo. Nakikita ko yung sadness sa puso mo. You feel broken inside, pero hindi mo pinapakita sa iba yun. Nasobrahan ka ng yung, kumbaga, nasaktan ka ng sobra-sobra. And, minamanifest mo na mabago pa yung mga bagay na hindi maganda sa mga nangyari sa buhay mo. Gumagawa ka ng paraan para makuha mo yung kasiyahan na gusto mo sa puso mo. January, February, March, April, and May. May blessing na darating pagdating ng month of May. Andun yung minamanifest mo na makatanggap ng blessing or may ibibigay sa yung blessing. Some of you, pwedeng ikaw yung magbibigay ng blessing. Or may sisimulan ka dito na opportunity. June. Nandun yung may mga pagsisisi na nangyari doon sa buhay mo sa mga nakaraan. Some of you, may offer na darating para sa'yo. Or pwedeng someone is lend a hand for you. Nakikita ko dito na merong parating na bagong idea na pwedeng makatulong dun sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Some of you, clarity, communication. April, May, June, July, August. Meron ka ditong pinagdarasal palagi. Yung mga bagay naman na pinupunuan mo, yun yung mga pangarap mo or pagkukulang na sa tingin mo, kailangan na ibigay yung effort mo, ibigay yung mga bagay na kailangan doon sa sitwasyon.
Pero umaasa ka pa rin na one day kung ano yung mga pangarap mo, maabot mo yun. Pinagdarasal mo palagi yun. September, nakikita ko na may travel na darating or iniisip mo na gawin. Some of you, nakikita ko dito na nagkakaroon na ng peace and harmony dun sa situation na nagsimula na sa buhay mo. Kasi nagkaroon ng end of cycle na. Ngayon pumapasok na yung new cycle sa buhay mo. Andun yung peace and harmony. Nakita ko dito na andun yung mga opportunity na ibibigay sa'yo, darating sa'yo, pagdating ng October. Some of you pwedeng may marireceive ka dito na something na kailangan mong gawin yung best mo. Kasi andun yung passion mo din eh. Pagdating ng November, andun yung gagawin mo lahat ng paraan na kaya mo para maabot yung pangarap mo. Kasi very passionate ka sa mga gusto mong gawin. And unti-unti na rin nagiging okay yung mga nangyayari sa buhay mo, dun sa past mo na situation. And December, nakikita ko na na-overcome mo na yung mga pagsubok na dumating sa buhay mo. Mas matatag ka na rin. Kumbaga, andun yung lahat ng bagay para sa'yo is positive dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka patitibag basta-basta. Hindi ka susuko dun sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Four of Pentacles. Six of Pentacles and Death. Nakita ko dito na gustong-gusto mo pa rin yung tumutulong ka sa kapwa mo. Siyempre, andun din yung blessing na binibigay sa'yo kasi kung ano yung meron ka, sinishare mo. Unti-unti na rin magkakaroon dito ng transformation, ng changes sa buhay mo dahil natuto ka ng i-secure, mag-save para sa kinabukasan mo. Some of you, unti-unting nagbabago yung mga bagay na gusto mo. Kasi meron ka mang hindi makalimutan sa nakaraan, pero nakikita mo na gusto mong baguhin yun eh. Gusto mong umalis dun sa mga sitwasyon na para sa'yo mabigat. At ibalanse yung mga dumarating na bago para sa'yo. Clarify natin ang the Moon. Six of Cups and the Moon. Nakita ko dito na may tao na gustong bumalik na galing sa past, sa buhay mo. Pinag-iisipan niyang mabuti. Kung ano yung pwedeng way na magagawa niya. Or meron ka ditong taong babalik sa'yo na hindi mo inaasahan. Biglang darating siya na akala mo hindi na babalik sa buhay mo. Biglang nagpakita yung tao.
nagparamdam. Sa movie yun, nakikita ko na meron kang iniisip na gusto mong tulungan. Pwedeng pamilya, kasi itong tao na to pwedeng malapit sa puso mo. Clarify natin 3 of Swords. 7 of Cups and 5 of Swords. Nakikita ko dito may mga opportunity na papasok sa buhay mo. And unti-unti magbabago yung pain na naramdaman mo, yung sadness na naramdaman mo. Kailangan mo lang talagang pag-isipan kung ano yung tamang desisyon para sa'yo. Para mabago mo yung mga bagay na hindi maganda para sa'yo. Ito yung January, February, March. First quarter. Clarify natin ang the world. Nine of Wands and King of Swords. Beyond dun yung may mga desisyon ka dito na kailangan mong gawin, harapin. Though, nakikita ko dito kasi na marami kang pinagdaanan na hirap. Kaya nahihirapan kang isipin kung ano yung dapat mong desisyon doon. Kasi yung mga pinagdaanan mo, malaki yung naging impact nun sa buhay mo. Marami kang realization na dumarating sa'yo. And, andun yung mas gusto mo na alisin yung sarili mo dun sa mga bagay na masakit para sa'yo. Clarify natin ng Ace of Pentacles. Queen of Wands and Queen of Cups. Nakikita ko dito na andun yung ginagawa mo yung paraan na kaya mo. Kumbaga ikaw din yung nagpakahirap dito para makuha mo yung opportunity or yung blessing na to. And sobrang saya mo once na ma-receive mo tong blessing na to. Clarify natin ang Four of Cups. Medyo may ubot-sipon pa ako, talagang Makatin lalamunan ko. Kaya yung boses ko medyo hindi maganda. Nine of Pentacles and the Magician. Nakikita ko dito na ngayon masaya ka dun sa mga blessing na dumarating sa'yo. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Hindi ka umaasa sa iba. Ayaw mo yung balikan yung mga bagay na sa tingin mo magpapalungkot para sa'yo. Mas gusto mong gumawa ng paraan para ma-achieve mo yung goal mo. And nakikita ko dito na pwedeng offer na ibibigay sa'yo na andun yung very fruitful yung nare-receive mo sa buhay mo. Dahil ikaw din yung kumbaga susi ng mga bagay na dumarating sa'yo. Kung ano yung blessing na dumating sa'yo, pinaghirapan mo yun. Clarify natin ng Ace of Swords. Nine of Cups and Four of Wands. May darating dito para sa'yo na gustong-gusto mo eh. At matagal mo nang hinihintay ito. Kumbaga yung idea na naisip mo, malaki yung naitulong nun sa'yo. Kaya may celebration dito oh, na darating. Clarify natin the Star. Knight of Pentacles and the Hangman. May tao dito na pwedeng magbigay sa'yo ng tulong.
or pwedeng ikaw to na lalo kang nagsusumikap para dun sa mga pangarap mo or maging stable yung financial mo, yung trabaho mo. Ginagawa mo yung lahat ng makakaya mo. Kasi may mga sitwasyon na pinag-iisipan mo ng malalim kung ano yung paraan na magagawa mo para mapaunlad yung financial mo. Kumbaga sobrang busy mo, kasi may mga pangarap ka pa na gusto mong maabot. Pinagdarasal mo palagi yun. Maasa ka na one day, ma-achieve mo yung goal na gusto mo. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Ace of Cups and the Fool. Nakikita ko dito na meron ditong magsisimula na bagong pag-ibig, romance na darating para sa'yo. Or marirealize mo na ibigay muna yung attention, pagmamahal sa sarili mo. Kasi ayaw mo nang magpakatanga. Ayaw mo nang lokohin yung sarili mo na masaktan uli. Mas gusto mo na lang na ibigay yung pagmamahal para sa sarili mo. Some of you naman may magsisimula dito na bagong pag-ibig para sa'yo. May umpisahan, kumbaga, darating para sa'yo. Pwedeng nasa malayo. Some of you, mas masaya ka na binibigay mo yung pagmamahal sa sarili mo. Kasi andun yung peace of mind para sa'yo. Clarify natin ng 8 of Wands, 7 of Wands, and King of Pentacles. Nakikita ko dito na gagawin mong lahat para makuha mo yung talagang gusto mo sa buhay. Kasi iniisip mo dito kung paano mo ba mapapalago yung financial mo, yung trabaho mo, yung pera mo. Some of you, may opportunity na ibibigay sa'yo na pwedeng makapagbigay sa'yo ng magandang income. And hindi ka hihinto hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo. Clarify natin ang Queen of Wands, 8 of Cups, and Queen of Pentacles. Nakikita ko dito na mas gusto mo na lang kalimutan yung mga nangyaring masakit sa nakaraan. And harapin kung ano yung ikakasaya ng puso mo. Unti-unti kang nag-heal, nagiging okay. At the same time, iniisip mo kung ano yung pwedeng magpalago sa financial mo, mag-invest. Pwedeng sa career or something na para sa'yo, maganda yung babalik. Some of you, may parating dito na pwedeng ikaw din yung nag-invest, nagbigay, kumbaga naglaang ka ng panahon, oras. And andun yung passion mo na pwedeng maging maganda yung pasok ng income. Clarify natin yung strength, Death, and Knight of Wands. Andun yung transformation pagdating sa passion na tinatahak mo or sinisimulan mo. Ngayon, alam mo na kung ano yung mga pinagdaanan mo na gusto mong baguhin. Marami kang na-overcome na pagsubok. May mga bagay ka ditong pinagkakabisihan na pwedeng makatulong na mabago mo yung mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan. Doon na-overcome mo na yun dahil yung mga pagsubok na yun yung malaking nagbigay sa'yo ng inspirasyon para mas magsumikap sa buhay.
Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ayan yung the whole year mo para sa next year. Notice the signs. Yes, the signs you have been receiving are heaven sent with the feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you're loved and never alone. Ang mensahe ng yung gabay na may mga sign na binibigay para sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mong malaman, kung ano yung hinihingi mo na sign sa gabay mo, sa Diyos Ama. Minsan may nakikita tayo pag naglalakad tayo na feathers, coins, pero hindi natin pinapansin. Minsan, akala natin wala lang yun, pero pinaparating lang sa'yo na andyan sila palagi para gabayan ka sa pinagdadaanan mo, sa mga ginagawa mo. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung best mo para matupad yung mga pangarap mo. And isipin mo lang na maging positibo sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo at ma-achieve mo rin yan. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.